Pangulong Bongbong Marcos, tinanggihan ang loyalty check para sa mga pulis at militar sa gitna ng planong pagpapatalsik sa kanya sa Malacanang. 3, 2, 1. Hello mga ka-trenders! Welcome uli sa Trending Pilipinas TV. Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang pinakahuling update tungkol sa ating Pangulong Marcos at sa di umano'y destabilization plot laban sa kanya. Handa ka na ba? Samahan mo kami at alimin ang mga detalye ng mga isyong ito. Ayon nga sa ulat, tinatanggihan di umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagang magkaroon ng loyalty check para sa mga sundalo at iba pang militar at opisyal ng pamahalaan. Ito nga ay kasunod sa komento at pahayag ni Antonio Trillanes na may mga ibang opisyalis ng pulis ang nagpaplanong patalsikin ng Pangulo sa kanyang pwesto. Di umano, may mga na-identify na retired senior PNP officials na involved pero wala pa umanong nare-recruit ang mga ito na active PNP police. Meron din itong nabanggit na meron ding na-identify na retired and former cabinet or senior officers ng dating Pangulong Duterte na nagre-recruit sa mga active AFP members pero simula nung nakaraang taon, wala pa din sila umanong naiingganyong sumali sa planong pagpapatalsik kay Pangulong Marcos. Dagdag pa nga ni Trillanes ay pang-4 o pang-5 beses na daw itong tinangka ng kampo ni Duterte na patalsikin si Pangulong Marcos sa pwesto at paupin naman sa pwesto either si Vice Presidente Sara Duterte or mabalik sa pagkakaluklok ang dating Pangulong Rodrigo Duterte mismo. Komento niya na sa palagay niya ay kasama sa planong ito ang pagsasagawa ng people power, withdrawal of support, kudeta or impeachment basta ang bottom line ay makabalik sila sa poder ng gobyerno. Ito ngang mga ataking ito ay nakumpirma daw ito ng Chief of Staff noong nakaraang taon. Pati nga daw itong hearing ni Bato de la Rosa ay ginagamit ng kampo ni Duterte bilang parte ng communications plan nila para makakuha ng simpatya sa publiko at bilang recruitment tool sa AFP. Pero hanggang sa ngayon nga ay wala pa silang nakukuha o nakukumbinsi na sumali sa kanilang plano. Sabi pa ni Trillanes, ito daw ay magiging kamukha ng nangyari noong EDSA 2 na magiging tuloy-tuloy daw ang pagbato ng mga paninira at pagdi-destabilize ng mga kampo ng Duterte. At pag nakakita na nga ito ng opening ay doon na daw sila ito tuluyang bibira. Sa kabilang banda naman ay inamin nga ng Pangulong Marcos na hindi lingid sa kanyang kaalaman na ilan sa mga retiradong opisyal ay maaaring talagang kumikilos laban sa kanya, ngunit wala pa raw siyang natatanggap na impormasyon na may mga aktibong opisyal sa gobyerno na sa kasalukuyan ay nakikisali sa nasabing plano. Hinihikayat niya din ang mga pulisya at militar na manatiling tapat sa kanilang tungkulin at sinumpaang serbisyo para sa bayan. Ito nga ang naging pahayag niya, quote and unquote. Hindi ko alam kung ano ang loyalty check eh. Ano namang sasabihin mo sa tao, di ba? Sasabihin mo loyal ka ba sa akin? Syempre, oo ang isasagot nun, kahit hindi naman talaga siya loyal sa'yo. Pero titingnan natin ang mga records. Kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin. Basta't maging professional ka at gawin mo ang trabaho mo ng tama. Yan lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng pulis at sa lahat ng enforcers. Atin naman ngayong tingnan ang mga komento ng ating mga kababayan sa isyong ito. Ayon kay at Nation 4022. Ako na isang kakamping will support BBM para hindi manalo ang kasamaan ng mga Duterte. Saad naman ni at Lynn Enriquez 7542, suportahan natin ang Pangulo, ang mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwag hayaan maagaw ng mga tao na yan.
Dagdag naman ni Ata Bel Komolob 995, mag-unite tayo mga kakampink at BBM para hindi maibalik ang kasamaan ng mga Dutertes. Komento naman ni at Jomar Villas KS6EG. Pag pinababa nila si BBM at ipalit si Sara, tayo naman ang magpababa kay Sara. Walang katahimikan dito sa ating bansa. Sinundan naman ito na maanghang na komento ni at Ian Mina 1967. Panggulo talaga ng Pilipinas ang mga Duterte. Madami naman ang pumupuri ngayon kay Antonio Trillanes sa pagtulong umano nito na matuklas ang plat na ito ng kampo ng mga Duterte. Kitang-kita nga ito sa mga komento ng mga netizen patungkol sa kanya. Sabi ni @Rainier Sapaden 334, Sir Trillanes, tatakbo ka uli bilang senador at iboboto ka namin. Mabuhay ka, Senador Trillanes. At dagdag pa ni Abingog Noog 6160, You're a great man, Senator Trillanes. Do the right thing po para sa lahat, para sa Pilipino, kay PBBM at sa bansang Pilipinas. Maraming salamat sa inyong mabuting impormasyon, mabuhay ka. Sumuporta naman si Ata7147 at nagbigay ng komento na Trillanes for Senator. Ang balitang ito nga ay nagdulot ng samot-sarang reaksyon mula sa ating mga kababayan. Habang may mga nagpapahayag ng suporta kay Pangulong Marcos at sa kanyang administrasyon, dumarami naman ang patuloy na kumukondena sa mga aksyon na pinapakita ng kampo ng mga Duterte. Hindi rin maitatangging marami ang humanga sa mga aksyon ni Antonio Trillanes sa pagsisimulat ng umano'y mga plano laban sa kasalukuyang pamahalaan. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin akong umaasa mga katrenders na magkakaroon ng mas mabuting at makatarungang lipunan dito sa ating bansa. Kayo ba? Ano ba ang sa inyo sa isyong ito? Comment down below at sabay-sabay nating talakayin ang pambansang issue na ito. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang pagtatapos ng ating unang update para sa araw na ito. Salamat muli sa inyong pagtutok sa ating channel at asahan niyong sa mga susunod na update, hindi natin bibitawan ang pagsubaybay sa mga trending na balita patungkol sa dalawang nag-uumpugang bato na ito. Kaya samahan niyo pa ako sa mga susunod na videos ha. Salamat sa suporta. Ito muli ang Trending Pilipinas TV. See you on my next. Paalam!